Hello, hello, hello. Good evening sa inyo lahat. Mga kapiling kayo dyan. It's Friday. Okay? Pag Friday, ito yung hindi araw ng pamamahinga. Pag Sabado at Linggo, hindi ito yung araw ng pamamahinga. Ang mga entrepreneur ay talagang humahataw pa rin kahit weekend. Happy weekend! Kamusta naman kayo dyan? Okay, so bago magsimula, wait muna tayo yan. Sa mga, si Winston talaga eh. Lagi ito si Winston eh. Ha? Ito, Winston, nasang lugar ka ba, Winston? Palagi ang galing mo talaga chumempo. Nasaan lugar? Comment ka nga, Winston, kung nasaang bansa ka. Itong ating palaging anto. Ito si Winston. Comment ka. Hello, kamusta? Okay. Okay, napapakinggan ko pa rin. Hello, Winston. So, maghihintay muna tayo, magbati-bati. At syempre, para pampaganda ng mga vibrations, mga bumati muna kayo, bati naman kayo, magbalagay muna kayo. Check attendance muna tayo kung nasaang bansa ka. Tapos, bati ka naman dyan ng pambansang, yung ano nyo. Have a blessed morning po, attorney doon, sabi ni Jezebel. O, si Jezebel, nasaang lugar ka? Ikaw ba ay OFW? Nasaan ba kayo? Nasa Asia, nasa Middle East? Nasa Europa, nasaan ba kayong lugar dyan? Nasa Antarctica, nasa outer space, mga ganyan lang dati na ganyan. Ako, ikaw naman nandito sa Pilipinas. Nasaan lugar ka sa Pilipinas? Nasa Luzon, nasa Visayas at Mindanao. Ayan, may mga pabati pa talaga. Alam mo mga keyword, ha? Renalyn. Arboleda Vargas. Okay, so bati-bati muna tayo dyan. Paano muna tayo para hindi na huli mag-comment? Pwede mo itag ang mga gustong mag-aral. Ha? Bakit? Maganda ang topic natin ngayon. Bakit marami pa rin ayaw sa... Ano bang topic ng title? Bakit pa rin maraming ayaw sa network marketing para maintindihan mo, para alam mo. Ay, magandang topic natin, very general. Actually, marami mga follower natin dito na nasa ibang company. Ino-open natin ang ating page para sa mga nasa industry. Hindi lang exclusive to sa Empowered Consumerism OBI, pati mga kapatid natin sa industry. Alam mo, napakaliit ng industry ng network marketing. Magtulungan tayo, maghilahan tayo pataas para sa ikabubuti ng ating industry. Watching from Abu Dhabi, UAE, si Alinor. Comment muna kayo, i-comment nyo muna, mas maganda. Bakit? Para maintindihan nyo, bakit ba maraming ayaw pa rin? Attorney, marami yung mayaman, bakit maraming ayaw pa rin? Ano ba ang dahilan? Pero bago ang lahat, mag-comment ka muna kung nasaang lugar kayo. Kamusta? It's Friday once again. Medyo busy si Torte. Busy si Torte, kaya lang Friday. Kaya nag-upload na lang ako dyan ng ating mga videos. Pero bago ang lahat, baka naman hindi ka pa naka-follow sa ating page. Okay, watching from attorney from UAE certified kapiling. O yan, mag-comment ka kung mga nasaan ang mga certified kapiling. O ganito ang ilalagay natin. Certified kapiling from, di ba? From Hong Kong, yung mga ganyan. Parang certified kapiling. Sa mga late nag-tune in, sino po yung certified kapiling? Ito yung mga nandito sa Capitology na nag-i-enjoy at the same time nag-aaral. Ito yung mga taong nakasubaybay sa ating page para gustong matuto. Yun ay kapiling ka. Okay? Certified kapiling tapos lugar mo ba? Ay, malay ko, kung hindi ka certified kapiling, hindi lugar na lang, tinapakan ka ng mga UAE. Yan, certified kapiling. Cecil Lowibic ka. Baliktad pang apelido. Attorney, watching from Riyadh, si Maria Teresa ba, ay kapiling ba ito? Certified kapiling. Have a nice day, Attorney, watching from Dubai. Rosalind Lunasan. Ito mga nag-late nag-tune in. I'm here in Kuwait, always watching with you, Mary Jim Paraiso. Hello, Mary Jim. Kamusta naman yan sa Kuwait? Shout out to watching from Japan, si Glyn Ganson. Kayo ba ay mga certified? Lagyan nyo naman certified kapiling ka ba? Certified kapiling from, yan mga tirada na mga ganyan. From Dubai, UAE, Rosario. Very good. Rosario, tinamakan. Rosario, yung religyoso ito. Hello, attorney, certified kapiling, watching from CDO. Malayo-layo ito. Mindanao, northern part of Mindanao. Okay, mapupunta tayo sa CDO. Kamusta naman CDO? Okay? Bago ang lahat, syempre, from Kuwait, matibay talaga mga Middle East. Middle East lang ba mga nandito? Middle East. Nasaan yung bandang Asia? Nasaan yung bandang Europa? Bagay, mga replay naman karamihan yung mga replay na nanonood. Kung ikaw napapanood mo ito ng replay, don't forget naman, shout out po Strong. Shout out ang si Micaela. Legacy Empire watching. Ang tanong, certified ka-parking? Anong ka-parking?
Watching from Saudi, Jocelyn Kapiling. Walang letter A, wrong, spelling wrong. Ay, tinamaan na magaling. Wrong, minus wrong. Good evening, Attorney Drew. Watching from Hong Kong. Ay, ang ano natin, ang ating gimmick ngayon ay, okay, certified kapiling from. Yan, mga ganyan ang mga batian. Watching from Hong Kong, Mel de Guzman. Okay, para bago tayo magsimula, bigyan 5 certified kapiling watching from Taiwan. Ano, paparamdam ng mga Asia. Ano bang oras nila? Pareho ng oras yan, no? O, mga OFW, medyo patapos na ang trabaho nila ngayon sa atin dyan sa Taiwan. Crisanto Kahete. Ayan, bati. Ang lahat mga nababati, mga nasasalin natin ng mga good vibrations at higher energy bago tayo magsimula. Maganda. Certified kapiling from Abu Dhabi, UAE. Oy, kamusta naman? Anong oras sa bandang Middle East? -5 na tayo dyan. Gina Salazar, watching kapiling. Certified kapiling from Roma. Roma, Gina. Kararating lang ng sister-in-law ko kahapon. Kanina madaling araw, galing Roma. At nag-usap na kami ng plano namin dyan sa bandang December. December sa Roma, Italia, Europa. Attorney Drew, watching from Singapore. Ito ba si Rose Domingo? Ito ba certified kapiling? Bahalang ito yung mga nandito na. Baka naman hindi pa ito nakafollow. Nakapalo na ba ito sa page natin? Don't forget to comment your distributor. Magandang pag-aaral. Iba kasi yung live na ganitong discussion versus replay. Pero kung syempre nagtatrabaho, wala naman tayong magagawa dyan. Good morning, Attorney Drew. Watching from Dubai. Maricel Limbo. Marami tayo sa ano. Anong oras ba ngayon? 11 o'clock -5, 6 o'clock. Medyo kaya pala. Certified kapiling from Malaysia si Jasmine. Obama, Malaysia. Paparandam ang Asia. Nagpaparandam Asia. Di din naman sa Pilipinas. Watching from Singapore, Rose Domingo. Meron ba naman din sa Pilipinas? Para mga OFW naman, magbigay ka na ipasama yung mga baby. Yung pinakamalapit. Kapitbahay ba natin yan? Ano mga sa hub? Para may ginagawa ba yung hub? Manood nga yung sa hub para sir. Paano certificate kapiling watching from Singapore? Para alam natin dito. Okay, so magsisimula na ba tayo? Maganda na. Nasa 100 na tayo. Mabilis ang pagpasok natin. Maganda ang topic natin ngayon. Bakit maraming ayaw pa rin sa network marketing? Dapat malaman mo kung bago ka, network marketing pala ito? Hindi ko alam. Di ba? Good evening, mentor, watching from Legazpi, Malabas si Christine Levantino. Legazpi, kamusta naman ang mayon dyan? Medyo bumabaga pa, sabi ni Lisa. Hello, Attorney Drew, Capitology from Taiwan. Yan naman, paparandam ng Taiwan. Wala pa ako narinig from bandang Singapore. Wala pa. Singapore na kanina, no? Certified kapiling. Si Rose. Sige. We have 2 minutes. 2 minutes. Pwede mong itag yung new distributor mo dito o kahit luma para alam. Watching from Ortigas. Ito, malapit-lapit to si Darwin. Okay, lagi mag-comment, mag-react. DTI Hub about Department of Trade and Industry? Ano ba yan DTI? DTI, Department of Trade? Magandang pag-uusapan natin ngayon. Maraming pag-uusapan natin. Ito yung pinag-uusapan natin ay based sa comment kanina. Nakita niyo man nakapost sa ating Facebook page yung bakit marami pa raw ayaw pa rin dito sa network marketing. Kayo ba ay good morning po. I'm Maribling Kitapot sa Bastlearn tayo. Mag-tour assist na magaling. Winston, takasama si Winston. Masipag to si Winston. Takasama si Winston. Palagi itong nandito. Napapansin ko ito, ha? Kung magbibigay ko ng regalo, isa sa mga regalo ko talaga ito si Winston. Sad. From QC si Teresa Nucos. Ito medyo malayo-layo. No? Live po tayo. Studio po natin nandito sa Quezon City. Certified kapiling from QC Siner. Okay, pero bago ang lahat, mag-comment muna kayo dyan. Yung new distributor watching from Kuwait. El Season. Okay, ikaw ba ay certified kapiling? I-comment mo, certified kapiling lugar kung nasaan ka. At syempre, huwag mong kalimutan yung batiin ang iyong coach. Sabihin mo, coach, nandito ako, nag-aaral. Tinamaan ka na magaling, coach, ha? Mag-aaral ka rin. Kasi ang common sakit kasi dyan is medyo kumita lang ng konti, ayaw na mag-aral. Parang siya na may-ari ng Ortigas, ayaw na mag-aral. Alam ko na yan. Naku, Diyos ko. Pag medyo pinapasukan ka ng Espiritu Santo ng alam ko na yan, medyo malapit ka ng pababa ka na yan. Kasi bakit you stop learning already? Kasi kahit po ako hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Pag may nakikita akong quotable quotes, pinapasok ko. Talaga kinokopya ko sa notebook kasi bakit? Siyempre, pang motivation nila, nag-aaral ako. So marami akong kailangan continuous ang learning natin.
Maganda ang topic natin ngayon. Kompleto na ba tayo? Kompleto na ba ang mga kapiling dito? Ang mga kapiling ba ay kompleto na at handa na bang mag-aral? Kung ikaw ay nasa Pilipinas, wala ka namang ginagawa, ay dapat ganyan ka lang. Kung ikaw naman ay nanonood ng replay, ha? Kung ikaw naman ay nanonood ng replay, well, ito po ay live Friday. Today is Friday here in the Philippines. Friday night with the maestro. Di ba? Kapiling mo, kapiling niya, kapiling tayong lahat. Diyos ko, kinilig ka pa. Hindi naman ka. Wow, certified kapiling from Dubai, si Maricel. Limbaw. Miss ka na po ni Mayon, attorney Obo, Christine Labintino. Miss ka na Mayon, parang close kami ni Mayon eh. Nag-aalburuto si Mayon. Bigyan mo nga ako ng laba dyan. Miss ka na ba ni Mayon? Yes, so maganda si Mayon. Ay, bumubuga pa ba ang laba dyan sa ano? May mga marami mga kasama akong photographers nandyan lahat. Coach Ems, andito po ako nag-aaral. Mamaya ko po sasagutin ang client ko. Baka naman makita mo, paghintayin yung client po. Sino mga certified kapiling attorney. Kapiling ha. Watching from Kuwait, coach, andito ako. Mamaya yan, parandam kayo, para very good kayo, para akala nila sabihin mo, coach, andito ako. Mention your mentor para alam niya, nag-aaral ka. Attorney, hello daw po sa coach namin sa Sweden na si Minda F. Reyes. Pag kanya may mga pabati na mga ganyan, medyo dapat, at alam nyo naman kung maglalaro, ano ba naman yung magpag-grab o lalamog kayo ng Starbucks? I'm certified kapiling from Valenzuela, si Michelle Salarda Uson. Tayo ba aarangkada? Medyo bibigyan kayo ng magandang topic na for you to understand. Ano ba ang negosyo natin? I'm certified kapiling from Valenzuela. Malapit-lapit eh. Wenelin, good morning, good evening. Shout out po watching from Dubai si Wenelin. Sa mga bagong distributors, sa mga bagong, don't forget to put kung nasaan lugar po kayo. Kasi syempre, pag pag ako po ay nagbabasa ng inyong mga binabasa ko po ang inyong comment usually pagkatapos binabasa, ay talaga, pag naman sa replay, tapos ako po ay certified kapiling from Laguna si Miko Dim. Okay pa, sige na nga, ito naman, shout out. Be proud of your team. Mag-shoutout ka nga ng team mo dito. Bibigyan ko kayo ng mga 30 seconds. Attorney, on the way na po yung Liben Coffee natin. Nako, si Micaela Hamili, nasaan? Ang on the way saan? On the way sa pangako, katulad ng pangako na wagas ng ex mo. Okay, shout out muna yung mga team natin para magkaalaman tayo kung proud ka sa team mo. I-comment mo dyan kung anong team ka. Good evening from Alain, UAE. Comment naman team. Para ano man, survey naman tayo. Anong team ka naman ngayon? Shout out mo dyan kung anong team ka. At syempre, sinong may head niyan? 10X Dreamers International, Ivy. Ilagay mo dyan, shout out Resilience Empire International. Teresa Nuko, shout out po team Payaman. Team Payaman, parang ano yun parang si Kong TV na Payaman. Sabi ng Team Atomic International. Atomic. Ikaw ba siyempre mga base sa Cagayan de Oro at sa mga Bohol yan. Si Sheila Paderog. Okay, shout out mo yung team mo dyan. Kung talagang proud ka sa team mo, i-shout out mo dyan. Damihan mo ng shout out at huwag naman ulanin kayo ng mga comment dito kasi shout out sa team mo. Okay? Tapos syempre, okay, please do not forget to kapiling from OB Empire. Yes, OB Empire. Huwag niyo naman kalimutan. Okay, ang dami naman ito. Ang dami na si Laurelyn. Huwag niyo naman kalimutan i-follow tong page. Also may YouTube channel. Medyo nag-upload na rin ako. Nag-start ako mag-upload. Ano ba ang YouTube channel ko? Ang YouTube channel ko po ay Capitology. Shout team Gratian Impact. Capitology. Yung TikTok ko, Attorney Drew. Capitology naman. Palambing naman. Ano ba naman yung wala nang ang bayad? Tinamad ng bayad. Pipindot lang. Tinamad ka pa. Okay, pa-shoutout po sa team namin sa Kings Adapter International. Are you ready? Magdi-discuss ako kung short lang yung topic. Strong Alliance International. Short lang ang topic natin ngayon. Tapos kung meron kang question, meron kasi tapos na yung live last time, pumapasok yung kanilang tanong. So, hindi ko na nababasa ko pag nagre-review ako. Pag ikaw po ay may tanong dyan na gusto mo linawin, yung unang 3 tanong na medyo maayos sa isang tanong, tinamaan ka na magaling, sasagutin natin dyan. Kaya kung may tanong ka dyan, ilagay mo, shoutout LS 3.0 New Wave Team Discipline. Matibay naman. Certified kapiling Eagles Nest Empire, Maricel Limbo. Yan, shout out sa inyo lahat.
Okay, kayo ba ay okay na ba tayo? Ready na ba tayo? So bago ako magsimula, para lang mabilis tayo. Ano niyo naman, kung may tanong kayo, i-message nyo, ilagay nyo na dyan. At andyan naman ang technical natin yan. Okay, so pag-uusapan natin ngayon. Okay, may nagtanong, Attorney, maraming kumikita, may mga yung kumikita ng milyon, nagkakameron ng lupa't bahay, nakakapag-travel tungkol sa network marketing, pero bakit maraming ayaw pa rin sa network marketing? Di ba? Alam mo kung bakit? Because, ito na, sige, certified kapiling maliban. Okay, so yun ang ano natin yan. Dan subscribe na po, attorney, si Micaela. Salamat, Micaela. O yan ang ating pakiusap. Kung ano ba ang bayad nyo? Ang bayad nyo ay mag-recruit ng 5 na magpa-follow ng page. Ano lang, ano pang bayad ninyo? Mag-follow lang kayo sa Capitology YouTube channel ko, Capitology. Pagdating naman sa TikTok, TikTok, mas masaya tayo doon. Attorney.capitology. Pindot lang naman. Wala namang bayad. Actually, ako po ang nagbabayad sa community. Ako po ang nagbabayad sa network marketing industry kasi malaki ang naitulong sa akin ng network marketing industry. Kaya ito yung one way of giving back, of paying back to the community. Ano ba natutunan ko? Ang unang-una ko natutunan sa network marketing, gumawa ng PowerPoint. Kasi kami mga abogado, Word lang ginagamit. Unang-una dito ako natutunan ng PowerPoint. Number 2, yung pinaka-ano syempre, yung personality development. Ano ba yan? Okay. Okay. Bakit maraming ayaw para sagutin natin yan? O, bago ako magsimula, dire-diretso na to. Pag may naisip kayong ganyan, comment lang kayo dyan. And don't forget also, kung may tanong kayo, sagutin natin. Sige, watching from Saudi Arabia, si Katigbak, Losada, Million. Ito ba kapiling ba ito? Dapat certified kapiling from Saudi Arabia. Mga kanya ng mga tirada. Tapos parang, ang cute-cute mo ngayon, mentor. Ako, babatiin ko talaga ng mga tatlong beses yan. Okay, game na tayo. Okay. Good evening sa inyo lahat. Hello, mentor. Paano po pag yung... Mamaya na ang tanong. Ito mahilig. Mali na ang tanong. Ano mo? Si Rapi may tanong. May tanong, ha? Ikaw ba naharap? Huwag mo ng tanong. Comment mo lang dyan. Okay. Bakit marami pa rin ang ayaw sa network marketing kahit na maraming nagkakaresulta, yung mayaman, lumalaki ang kita, nagkakakotse, mabahay? Wow, thank you sa mga nag-subscribe and follow. Bakit? Okay. Ano ba ang network? Sandali, alam mo ba na ang negosyo ng Empowered Consumerism OBI na ay nasa network marketing? Talaga kami mentor. Si Mary Jean Paraiso. Thank you. Okay? Ano sinasabi niya? Ano doon? Okay. Okay, ano ba yan? Okay na tayo. Ready ka na? May notebook ka na? Naka-follow ka na ba sa page ko? Naka-follow ka na ba sa TikTok account ko? Game ka na ba yan? Naka-follow ka na ba? Okay, game na tayo. Alam mo ba na negosyo natin ay nasa network marketing? What is network marketing? Let me define first. Dapat medyo kampante ka. Alam mo, nawawala ang confidence level mo. Natatakot kapag sinabing network marketing ba yan? Hindi mo masagot. Kasi in the first place, hindi mo maintindihan kung ano ang network marketing. Let me define network marketing. A network marketing, diba? Network marketing or multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, not only for the sales. Excuse me. Not only for the sales they personally generate, but the sales of their downline, creating a hierarchy of distribution. Inuulit ko, what is network marketing? Network marketing is a multi-level marketing. It's a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but the sales of their downline, creating a hierarchy of distribution. It was generally accepted the first multi-level marketing or network marketing was introduced in 1945 by California Vitamin Company. Okay? A multi-level marketing or network marketing is a billion-dollar business sa US. Sa US, nasa network marketing ay mga professionals. Dito sa
Pilipinas, kahit hindi ka professionals, kahit wala kang diploma, pwede ka sa network marketing. So, ibig sabihin talaga napaka-fair ng network marketing. Okay? Kahit sino pwede. Okay? Ang multi-level marketing, network marketing o direct sales ay 4-year course sa Canada, 4-year certificate course, 2-year certificate course sa Chicago, Illinois, 3-unit subjects sa mga selected universities dito sa Philippines. So pinag-aaralan na niya. At 1945 pa ang ganitong klase negosyo. So ngayon ay 2023, pag medyo mali pa rin ang pagkakaintindi mo sa multi-level marketing, well, I think either misinformed or uninformed ka. Okay? Mas mura ang, good morning, attorney watching from KSA Damam. Mas mura ang produkto na dumaan sa multi-level marketing. Mas mura, you know why? Meron silang sinortcut na channel of distribution. Ang usual channel of distribution ng mga products na nakikita mo sa market ay ganito. From manufacturer, pupunta sa manufacturer, di ba? Pupunta sa saan? Sa distributor. Manufacturer, wholesaler, retailer, magkakameron ng advertisement, diretso na sa consumer. May pinagdadaanan. Parang ikaw, may pinagdadaanan. So maraming channel of distribution. From manufacturer, di ba? Pupunta sa wholesaler, pupunta sa retailer, may advertisement, punta sa retailer, pupunta sa gagamit sa consumer. So kung yung 10 pesos na item, nabibili sa baka piso lang yan. Pero because of the cost, di ba? The add-on, especially advertisement, nagmamahal ang produkto kasi meron tinatawag na channel of distribution. Para manufacturer, di ba? Para tumubo yung wholesaler, nagdadagdag ng presyo. Ibebenta ngayon sa retailer. Yung retailer, para kumita, nagdadagdag ng presyo para tumubo. Eh may mga expenses pa yan from the wholesaler, yung advertisement. O, di ba? Magbabayad ng mga artista, ng mga mahal na artista, syempre mga 5 million, 10 million. Magbabayad sa TV network for 30 seconds, magbabayad sa advertising agency para mag-formulate ng very attractive na advertisement sa TV or social media. Kaya pagdating sa consumer, yung mga regular products, mataas na ang presyo pagdating sa consumer. Okay? Yung nasa network marketing from wholesaler, di ba? Distributor, then diretso na sa consumer. Maiksi lang yung channel of distribution kasi wala silang tinatawag na advertisement. Ano yung advertisement? Eh wala na eh. Who are now the advertisers? Who are now the models and endorsers of the products in network marketing? Ito na yung mga distributor. So, imbis na kumuha ng artista, ikaw na ang ginawang artista kahit na talagang dapang-dapa na ang ilong mo. Tinamaan ka na magaling. Endorser ka na. Kung ikaw ay nasa hub, pakitapik yung nasa katabi mo, sabihin mo, wow, endorser ka na. Tinamaan ka na magaling. Hindi ka kagandahan, hindi ka kagapuan, endorser ka na. O, kaya nga meron tayo bago iGlow 24/7, magpaganda ka, hindi yung parang lagi kang nakapilter, kaya nung nagkita kayo, nabigla yung prospect mo, hindi ito yung kachat ko, ang kinis ng kachat ko, mag-iGlow ka 24/7, huwag kang umasa sa filter. Kayo ba ay naka-NPP na? Shoutout kayo, mag-comment ka kaya kung tapos ka na, tinama ka na nag-NPP ka, shouting nga, mag-comment ka kaya kung naka-NPP ka na. Comment. Comment ka kung naka-NPP ka na, baka hindi ka pa naka-NPP para magamit mo. Okay. So, hello, mentor, paano naman natin yung mindset nyo? Sige, mamaya nakausapin yung mga tanong. Okay, tanda mo yung pangalan natin. Mga tanong. Okay. So, ganun. Mas mura ang produkto. Ano ba ang multi-level marketing? Ano ba ang network marketing? It's a word of mouth business. Magkikwento ka. The same way din na pag napanood mo yung magandang sine na ikikwento mo sa kapitbahay mo, yung kapitbahay mo nanood ng sine, ikaw na nagkwento, walang komisyon. Kumain ka sa masarap na restaurant, na ikwento mo sa kapitbahay mo na masarap yung kinain mong pagkain sa restaurant. Yung kapitbahay mo kumain din sa restaurant na ikwento mo na masarap pagluto o mag-prepare. Ikaw na nagkwento, may commission ka ba? Wala. So, matagal na tayo nasa word of mouth business. Okay? Matagal na tayo nasa word of mouth business sa network marketing. Kaya lang, ang tao hindi lang natin na napapansin. Okay. Attorney, ganun pala, maganda naman pala, legit naman pala, matagal naman pala ang network marketing, 1945 pa. Pinag-aaralan na pala ito sa US, sa mga universities sa abroad.
Dito rin sa Pilipinas, billion-dollar ah, business pala ito sa Amerika. Pero bakit marami pa rin ang ayaw maniwala o ayaw pa rin ng network marketing? You know why? Because of bad perception. That's the only answer. Because of bad perception sa ating industry, sa network marketing industry. Saan nagkamali yun? O kaya, papicture na po ako sa iyo last Tuesday. Abay, si Micaela Hamil, nakapagpapicture. Micaela, padala mo nga sa akin, Micaela Hamil, nakapag-picture na raw ito si Micaela naka-off-shoulder, ha? Kung baka side view ka sa off-shoulder mo, Micaela, ha? Pakdala mo yung picture mo. Maganda ka talaga sa off-shoulder. Ito yung naka-filter ka, tinamaan ka na magaling. Nagpa-picture. Nagpa-picture para sa akin yun. Okay, game. Bakit saan nagkakameron ng bad perception? Kasi alam bakit? Kasi party to be blamed, ha? Party to be blamed ay number one, yung mga distributor. Nasa tao ang party to be blamed. Bakit pangit ang perception nila sa network marketing? Anong klaseng party to be blamed, attorney? Kasi minsado sila, hindi sila exaggerated sila sa pag-claim tungkol sa product sa marketing plan. Medyo sa totoo lang, medyo may kasinungalingan na. Kaya nga sinasabi ko nga, mas sinungaling pa ang nasa network marketing kaysa sa abogado. Attorney, mga abogado, sinungaling hindi. May mas sinungaling pa sa abogado. Networker. Tinama ka na magaling. Okay? So ano yung bad perception? Pinanggagaling ng bad perception. Exaggerated, hype claim tungkol sa products at sa marketing plan. Ano mga example niyan? Sa products. O, di ba? Sinasabi nila na yung products na nakakagaling. Hindi mo pwede sabihin nakakagaling. You cannot claim na nakakagaling. You cannot say na maganda yung produkto namin, nakakagaling ng sagot. Tandaan mo, hindi nakakagamot ang health supplement. Kaya nga health supplement, kaya nga galit ang mga pharmaceutical companies eh. Kasi bakit? Yun ang claim, yun ang sinasabi natin, nakakagaling yung ating produkto. Hindi po nakakagaling. Kasi bakit? Ang nakakagaling ay gamot. Alam mo, bago lumabas ang isang gamot at sabihin mo nakakagaling, millions and millions of dollars pa ang ginagastos ng mga pharmaceutical companies para magkameron ng studies sa mahabang panahon, mga more than 10 years pa para sabihin na nakakagaling ang kanilang gamot. Tapos meron isang health supplement sabihin nakakagaling. So kaya nga overhype, 'di ba? Masyadong yung claim nila unrealistic claim tungkol sa products. What is the right term para sabihin nakakatulong sa sakit? Hindi mo sasabihin ang produkto ay nakakagaling ng sakit. Attorney, may gumaling eh. You cannot prove that. You cannot prove that unless merong studies. So anong natin na pag ang produkto mo ay ang safest term or the right term should be ang produkto namin ay nakakatulong sa sakit. Kasi ang tao because of free radical, mag-product pa tayo, demo tayo dito. Kasi because of free radicals, 'di ba? Bumababa ang immune system. Okay? Kasi kulang sa pollution, free radicals, maling lifestyle, lack of exercise, magkakameron ng free radicals. Free radicals, bumababa ang immune system. So ano ang role ng health supplement? Pinalalakas ang immune system ng health supplement. At pag malakas ang immune system, natutulungan tayo makarecover sa mga sakit. So remember, bakit? Wrong, unrealistic claim. Ano yung unrealistic? Nakakagaling sa sakit. Hindi tayo nakakagaling sa sakit. Okay? Nakakatulong tayo sa may sakit. What else? Unrealistic claim para magkameron ng resulta. Ang dami niyan. Kasalanan ba ng network marketing industry? Hindi. Kasalanan ng tao. Madali lang ito. Kahit wala kang gagawin, pwede kang kumita ng malaki kahit wala kang unrealistic claim. Kaya pag sumali siya yan, pag sumali siya dyan, at wala kang ginawa at hindi kumita, susumpa yan. Hindi totoo yan. Saan nagsimula? Sa unrealistic claim na pwedeng kumita ng walang ginagawa. Pwede kang kumita dito ng malaki sa maiksing panahon o kahit pa paano. Yung tipong kikita ka dito kahit wala ka, natutulog ka na, di ba? Product na ang nagsasalita. O man naman. Ganun. Meron naman nagsasalita na, sige na, sumali ka lang, ako ang magtatrabaho sa'yo.
unrealistic kasi hindi naman niya ganyan ang negosyo ng network marketing. Para ka lang mapasali, hindi nga sales talk eh. Overboard na nga sales talk yun eh. It's a total lie. Bakit bakit mali ang perception? Mali ang perception kasi unrealistic ang claim sa distributor at pag dumating na at nag-set in na ang katotohanan at hindi na siya kumita, aayaw na yan at sisisihin hindi yung tao, hindi sisisihin hindi yung team, sisisihin hindi yung company, ang sinisisi ay yung network marketing industry. So saan nagsimula ang bad perception? Sa tao. Diba? Sa tao. Pag may pumasok ka, bago ang kumpanya, dito ka, pioneer ka, nagsara ang kumpanya, saan ang problema? Sa unrealistic na bago. Doon sa may-ari ng kumpanya. Dalawang uri ang may-ari ng kumpanya, yung talagang nalugi, nagsara agad, or meron talagang purposely nagtatayo ng kumpanya para makatanggap ng maraming pera tapos sooner or later magsasara at magtatayo na naman ng kumpanya o yun ang scammer. Sila rin ang may-ari, maghahanap na naman ng tao. Maraming ganyan, kaya ingat po kayo. Kaya nga ayusin kung kayo ay sasali kayo sa network marketing, ayusin niyo po. Dapat metikulosong panunuri. Metikulosong panunuri sa kumpanya at sa taong sasalihan. Kasi ganoon eh. Kaya naman majority ng majority ng source ng bad perception sa ating industry ay saan? Sa unrealistic claim ng distributor. Diba? Dapat truthful lang tayo. Dapat nag-i-educate. Dapat itong mga ganito, yung mga tipong mga hype na kumita ako ng ganito, hindi na white lies eh, talagang total lie eh. Diba? Talagang mas veterano pang maging sinungaling kaysa sa abogado. Kaya nga may joke nga ako dyan eh. Mas grabe kasi kami mga abogado, hindi naman kami talaga sinungaling. Diba? Inaayon lang namin ang interpretation na ginagawa ng credit base sa existing na batas. Base sa existing na batas. Nililiko lang namin kasi may mga applicable na batas para excuse siya. Para hindi siya matalo. Ito ang batas. Ina-apply namin yung isang existing na batas. So hindi kami nagsisinungaling. Ayan, network marketer. 'Di ba? Kaya maraming ayaw. Yung di ba, ayun, dito hindi ka dito mag-i-invite, hindi ka magbebenta ng product. Di ba? Mga watching from Saudi, shout out from UR online system. Kaya marami. So saan nagsisimula ang bad perception majority ng pinanggagalingan ng bad perception ay sa unrealistic claim. Bakit umayaw yan? Kasi walang resulta. Bakit walang resulta? Kasi sabi niya po wala namang gagawa eh. Wala naman akong gagawin yun eh. Sasali lang ako, mag-i-invest lang ako, kikita agad. Iba naman, magbibigay ka ng pera pang boosting. Mga ganyan-ganyan. Tapos pag sumali naman, di naman ilalagay sa kanya. Marami ako naririnig eh. Marami ako nakikita eh. Meron nagbigay ng 15 accounts. Nagbigay ng perang pang 15 accounts. Ang in-encode lang 3 accounts. Nasaan yung 12 accounts? Binulsa ng distributor. So anong point natin? Saan nagkamali? Masama ba ang Empowered Consumerism? Masama ba ang Orbis Pictus International? Masama ba ang Alliance in Motion Global? Masama ba ang network marketing industry? Hindi. Ang masama yung tao distributor na ng bulsa. Ano ba? Nakita mo, nagbigay ng 15 accounts. Nagbigay ng 15 accounts, ang in-encode ay 3 accounts lang. Ang masakit na katotohanan, nag-extra effort pa. Anong ginawa? Pinoto siya pa yung DTC in such a way na meron siyang 15 accounts. Sino ngayon na may sala? Yung tao? Hindi. Lalahati na yan. Naku, mga scammer yung mga networker. O di damay na tayong gumagawa ng tama. Ikaw ba? May masama ka bang karanasan? Wag lang kayong humugot dito. Tinamaan kayo na magaling. That's why, itong live natin is for you to educate what is network marketing. Walang masama sa network marketing. I really love the industry. Dito ko maraming natutunan. Dito ako naging positibo. Dito ko natutunan pala dito ko na-discover yung gift ko. Dito ko na-discover yung passion ko. Kaya lang meron talagang anay. May mga anay talaga na talaga ang iniisip lang ay kumita.
Kaya tama at mali, meron naman, nagpadala naman dito, nagpadala naman ng pera. Nung natanggap na, blinak na ngayon yung nagpadala. Sinong masama? Yung OBI? Sino masama? Alliance in Motion Global? Sinong masama? Yung network marketing industry? Hindi yung tao. So karamihan ng bad perception, ang pinanggagalingan ay distributor. Nakita mo? Tapos tayo ngayon, may kakausapin tayo, imbis na ipakita natin kung ano yung business plan, marketing plan, kung ano maganda, ang una natin ginagawa ay dinidepensahan natin kung bakit totoo talaga ang network marketing, bakit maganda. Di extra effort pa tayo. Sino may kasalanan? Tayo ba? Hindi. Kaya nga kung ikaw ay nandito ka sa Capitology, dapat sa iyo nagsisimula ang tamang paggawa. No overhyping. Tira mo, baka lobat ha. Yung aking term. No overhyping, no misrepresentation. Bakit ayaw mo sabihin na kailangan may sakripisyo? Ito talaga yung, katulad ng ibang negosyo na magbibigay ka ng maraming oras. Ito yung totoong negosyo na mag-aaral ka. Ito yung totoong negosyo na hindi ka kikita agad ng malaki. Di ba? Kikita ka dito, milyon, grabe. Di ba? Magkakakotse ka. Sa kausap ko kagabi, galit sa Easy Attorney dahil di daw na siya na-encode ng invite sa kanya. See? Sa kanina nagalit. Sa Easy o doon sa dapat nagalit siya doon sa tao. Yun ang sinasabi ko eh. Ang problema kasi sa amateur networker o affiliate leader ay ang hiling mangako, tapos pag pumasok tao, yan, oo, ipapangako nga ang langit at bituin. Di ba? Pag sumali na, di ba? Yung iba naman, sumali ng Megaverse. Nung sumali na, kinik out na sa group chat. Ang dami. Ang dami nakakarating sa akin eh. Saan ang gagawin niya? Lilipat na ibang networking yan. Yung iba, hindi na muli magta-try ng network marketing kasi lalahatin na yan. Yung kasalanan ni Juan, kasalanan ni Pedro, ni Vilma, ni Aida, tsaka ni Pe. Kasama na si Marco, yung kumanta. Si Aida o si Lorna o si Pe. Kung daming puso ko. Siyempre, di ka nakarelate. Bata pa kayo, mga tinamaan kayo na magaling. Sinabihan po ako, natigil na daw ako kasi manloloko daw ang nasa isip. Kita mo, Jobelin? Lahat, damay-damay na tayo manloloko. Isa lang. Di ba? Friend ko po dati sa M-Global, hindi daw in-encode. Yes, maraming siraulo talaga. Tapos sasabihin mo ngayon, kaya nga, itong ating page ay tinuturuan namin kayo paano kayo magnegosyo ng tama. Diba? Yung una muna nag-aaral, maraming ganyan. Kasi lumalabas ang totoong pagkaugali. Ano yung pagkaugali? Nung wala pa siyang pera, barumbado na itong mga ito. Tama? Kaya may nagka-opportunity, lumabas yung totoong pagkatao. Naging barumbado. Binulsa na yung pera. Diba? Maghahanap na naman yan. Meron din po attorney nagpunta, sumbungan na ng bayan. Ako si Tolpo? Meron din po attorney nag full-time tapos hindi kumita. Nag-quit tapos nandadamay pa, negative na sa network. Pero itanggapin na attitude. Meron naman ganyan. Yan naman ay yung kasalanan talaga ng tao naman. Hindi naman yung tao nag-recruit. Meron naman marami naman talagang hindi kumikita rin kasi naman sila rin ang part to be blamed kasi hindi nila ginawa yung part. Kasi iba naman kasi hindi nila alam na may gagawin silang part. Kasi yung iba naman kasi, wala kang gagawin. Sasali ka lang dito. Tapos post ka lang ng mga motivation. Diba? Kikita ka na agad. Diba? Kaya nga attorney, damay-damay na pero nilinaw ko sa kanya lahat bago ko siya i-block. Block din. Jenny, ito si Jenny from Singapore to. Tama po, Atty. Kaya big thank you sa Team Strong Legacy Empire sa opportunity bigay sa akin, especially kay Coach Pogi Mark Jason Panyo. Aba, may mga Mark Jason Panyo pa. Jeffrey Cordia, panoorin mo ito, part. Marami ka matutunan. Si Felipe yan. I-comment nyo kasi. Minsan, baka kasi alam nyo kung bakit. Alam bakit nyo kailangan nyo i-comment dito o ipa-follow nyo yung page ko. Alam nyo kung bakit? Positive pa yan kasi hype na hype pa yan kasi sumali. Along the way, pag nagsisimula ng mag-recruit yan at medyo nasaniban ng konting masamang espiritu yan at may mga nega ng bumubulong-bulong dyan, tanggal ang bisa ng hype niyan. Kaya nga dapat ilagay nyo dito para continuous na natututo na meron kang kasanggang abogado, na may sumbungan ka. Minsan kasi ang dami nagsusumbong sa akin, wala naman akong magagawa na eh. Diba? Kaya walang nagagawa na. Tuloy ko tayo. Kaya nga, mag-aral tayo. Ano pa ang mga napakinggan yung experience?
Gusto yaman agad. Yan. Yung iba kasi, ang alam mo kung bakit? They are setting, another reason is they are setting a wrong expectation sa business. Ano yung wrong expectation? Hindi ka mahihirapan. Ano yung wrong expectation? Nakikita ka kahit walang ginagawa. Ano yung wrong expectation? Na pwede kang kumita na wala kang gagawin sakripisyo para lang mapasali. Talagang sobra naman papadaliin. Sumusobra na sa sales talk na parang isang kuskus ayos, o, 'di ba? Parang kinula, 'di ba? O, 'di ba? Parang nilugay lang pantay, o, 'di ba? Yung mga sales talk na gano'n. O dito, kahit natutulog ka, 'di ba? Wala kang gagawin, lalapit na sa iyo, tinamaan ka na. Gusto yaman agad, o ma-reject. Ano ikaw? Ikaw na nandito, ano ang naranasan mo? Meron ka bang meron ka bang na-encounter na prospect na talagang marami ang ginawa ng una na call. Kasi dyan, yaman ito. Maiwasan mo para maiwasan nyo. So, anong gagawin natin? Yung iba gusto naman talaga, kaso nga lang yung pamilya, isa rin sa factor at malupit mag-negative. Malupit mag-negative, Maverick, yung pamilya kasi baka may experience yung pamilya o baka may narinig yung pamilya na bad experience. Yun kasi yun eh. Okay, daming learn. Salamat, Marvin. Naman ako makakatulog nito. Huwag ka na matulog, Marvin. Humataw ka. Tinama ka na mga tulog ka ng tulog. Gising pa si attorney. Nagtuturo pa. That's the point. So, ang dami. Setting the wrong expectation, nakikita ka agad. Anong gagawin mo? What should be the expectation? Kung ako, ito dapat ang gagawin nyo. Wait, Sinida. Mag-set kayo ng expectation na ganito yan. O, dito sa negosyo natin, number 1. Okay. Sa negosyo namin, bago po kayo kumita na malaki, pero dahil hindi nyo po ito alam, kailangan nyo po mag-aral. Expectation number 1, notebook. Tatatandaan naman, notebook. Isulat mo sa cellphone, may notebook. Kaya kailangan mo itag dito yung inyong new distributor kasi baka hindi ito nilalatag ng team mo. Anong expectation number 1? Alak lang, sapat na. Bakit yung mga alcohol din? Alcoholista dito. Sir, watch. Okay, number 1. Number 1, ano expectation number 1? Your first 3 months, dapat i-google mo sa pag-aaral. Number 1. Kaya nga dito, kailangan may notebook. Yung college ka nga, may notebook ka nga. Hindi ka naman nakakayaman doon. Ngayon may pagyaman, doon ka hindi ka bibili ng notebook. Attorney, may notebook ako. Pero kailangan ba, hindi ako makapagsulat, wala na akong bulpin. Tangingot ka. Pag may notebook, may bulpin na yun. Matanda na sila, kaya di daw sila matuto. Madali lang kamo, magre-repair ka lang. Ginojowa kaya yun, di kumita. Tapos pag break, ginojowa, isa pa yan. Ginojowa. May jowa technique, no? May mga jowa technique din. Ano? Sino ba ginojowa? Yung, matibay din. Kung single, pwede. Di ba? Kung totoo naman nagmamahalan, sino naman tayo para humusga na hindi totoo nararamdaman? Zeus! Ay, nakadiyos ko, Day. Sa mga shout out sa mga nagjojowa ng prospect, comment mga, may kilala ka ba? I-chismis mo nga. May kakilala ka ba na jojowa? Yung ibang mentors sumigaw-sigaw pa sa event, tas malaman-laman ko isang araw nasa ibang kumpanya na. At ang malupit pa, iba-ibang kumpanya nilipatan. Ford, ganun talaga eh. May mga pasigaw-sigaw. May mga dahilan sila na nakita Ford. Minsan siyempre hype yan. May mga ibang ganun kasi. Pero wag naman natin sisihin din yung mga taong lumilipat sa ibang kumpanya. Desisyon nila yon. Okay? Desisyon nila, buhay nila, focus ka lang. Wag mong pansinin masyado, bigyan ng focus o energy yung mga umalis. Ang bigyan mo ng focus ay yung mga nagstay. Ayan ang turo ni Doc Ed sa atin. May kanya-kanya silang dahilan. Parang parang nag-resign din. Lumipat lang ng ibang kumpanya. Parang employment, mas malaki ang kita doon o mas madali para sa kanila. Kanya-kanya tayo. Huwag natin namang, yung mga lumilipat umali, huwag naman natin siraan naman. Ayos. Malamang hindi na. Okay. Number 1, set the right expectation. Number 1, na kailangan po mag-aral sa loob ng, ako sa amin kasi parang 3 months ang timetable namin. Na kailangan mag-aral. Number 2, okay? Number 2, kailangan niyang magbigay ng oras. Either mag-aaral o hahataw. Number 1, kailangan pag-aralan. Number 2, kailangan niya magbigay ng oras. So,
Depende ngayon sa sistema ng team kung paano nyo ina-approach ang mga part-timers. For example, sa amin po, ako po ay mayroon ako tinatawag na game plan interview. May kakilala ako, single naman siya, pero jowa technique. Nung nagpadala ng pang megaburst, nawala parang bula. O balitik talaga. Megaburst, jowa technique. Pero matibay yan. Talaga, alam mo naman tayo, mga ganyan. Mga jowa technique, hindi natin alam yan. Kasi siyempre, doon tayo sa totoo, ano? Jowa technique, single. Ay, di. Huwag naman natin husgahan yun. Baka naman mahal talaga naman. Pero yung blinak na parang bula, ikaw talaga si Mabel talaga, chismoso marites din itong tinamakan na magaling. Okay. Number 1, aral. Number 2, kakausapin mo pag part-timer kung anong araw o ilang oras siya per day na magbibigay ng oras. Ibig sabihin, kailangan mong iset ang expectation na kailangan niya magbigay ng oras. Aral, magbigay ng oras. Number 3, ano expectation mo? Na yung marketing plan na pwede kang kumita ay nakadepende kung gaano ka kabilis o gaano ka kabagal makapag-create ng team. Yung kitang tuloy-tuloy. Number 4, you are setting now the expectation na ang nakasalalay dito, ang kita mo dito, okay, na kailangan mo magpaturo sa yung coach. Yung nag-recruit sa iyo, nagdala sa iyo sa negosyo. Kailangan mong mag-submit. Kailangan mong ikaw na bagong distributor, sabi mo sa kanya, dito, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi kami ang mag-a-adjust. Okay? Ikaw ang mag-a-adjust kasi ikaw ang tutulungan namin sa pagnenegosyo. Kita mo? Expectation. Number 5. Ano pa mga expectation? Ikaw, anong ginawa mo? Anong sinasabi mo? Ako, pagdating pagdating talaga sa mga ganyan talaga, I'm setting the expectations. Pag hindi mo nabigay ang tamang expectation at medyo nawala, like overhyping, di ba? Kikita ka ng malaki. Di ba? Although some, kaya naman talaga kumita ng milyon sa maiksing panahon because kanya-kanyang team, kanya-kanyang sistema. Pero minsan, kung wala naman kayong sistema kung paano kumita agad ng malaki, wala namang ganong claim na parang para lang mapasali. Okay? Oh. So, number 1, kailangan mag-aral. Expectation, setting ng expectation. Kasi baka mamaya, gustong kumita. Ha? Ano na? 5 minutes? Ano yun? Ano na? 45 minutes na. Okay. Kailangan mag-aral. Number 2, kailangan magbigay ng effort. Kailangan magbigay ng oras. Kung kailan gagawin yung negosyo para ikaw as an applied, alam mo kung kailan mo pa to. You cannot demand, lalo na sa mga part-timers. Ha? Pwede bang lalagyan mo siya ng tao under? Kung yan ay kayang pangatawanan, walang problema. May mga ganun talaga. Dahil yung maglalagay ng tao, kung talagang nag-create isang linya, lahat ng marirecruit, agad doon ilalagay. Pwede kung gagawin. Pero kung hindi naman talaga gagawin at tutuparin, huwag ka nang mangako na maglalagay-lagay ng tao. Okay? Mag-aral, magbigay ng oras, magbibigay ng effort. Okay? Pagdating sa expectation, ang product hindi nakakagaling, nakakatulong sa mga sakit. Pagdating sa marketing plan, pagtatrabahuhan mo, kikita ka dito kung marami kang tao mapapasali o mabibentahan ng package. Okay? Kasi malaki ang direct referral. For example, sa ECOBI, malaki ang direct referral. From as low as 1,000, may 5,000, may 10,000, may 20,000, may 30,000. O ganyan po dito sa amin sa Empowered Consumerism. You can earn as much as 30 to 40,000 na direct referral lang. Wala pa yung para sa pinag-uusapan doon. So, ibig sabihin, para sabihin mo na tayo po ay kumikita sa magbebenta ng package. Kaya tayo meron ng komisyon kasi nagbebenta tayo ng package. Hindi tayo kumikita dahil sa paghahanap ng tao. Pagbibigay ng tao ng pera. Doon na pumapasok yung medyo, pupunta ka na sa pyramiding na illegal. Always remember, masyado kayong excited. In all honesty, kumikita tayo kasi nakakabenta tayo ng package.
tumikita tayo ng komisyon kasi nakakabenta tayo ng package. Hindi yung parang ano lang, wala produkto. Iba naman kasi medyo ano rin puro kalokohan din naman eh. Kaya naman, ang alam nila, ganun pala yun. Maghahanap ka lang, magre-recruit ka lang ng tao na magbibigay ng pera. Hindi po tayo pyramiding. Okay? So, bakit masama pa rin? Bakit masama pa rin ang tingin ng ibang tao sa network marketing? Kasi number 1, because of bad experience. Number 2, because of bad perception. At karamihan ng bad experience and bad perception ay nanggagaling sa mga unrealistic claim pagdating sa product at sa marketing plan, sa mga bad na ginagawa ng distributor, either talagang nang i-scam, papasalihin ka lang, iiwan ka na, o yung mga ganon. So, ang problema kasi, may mga tao dyan na nagsasabi na masama ang network marketing, yung parang tipong nag-close na agad yung utak nila pag sinabing network marketing kasi either may bad experience siya or meron siya napakinggan na kaibigan, kamag-anak o miyembro ng pamilya na mayroong bad experience sa network marketing. Kaya pag sinabi mo, ay, network marketing, ma'am, ano po ba ang tingin nyo sa network marketing? Positive or negative? Pag sinabing negative, you ask, ma'am, bakit po negative ang tingin nyo sa network marketing? Pagkwentuhin mo. Hindi pwede siya, hindi mo siya ako kahit hindi ko siya makumbinsi, pagkwentuhin mo lang kung bakit, ano ang pinanghuhugutan. Our duty here is to inform and educate the people around us. Not necessarily to convince them to purchase a product, but to educate them na maganda ang network marketing. So pag tinanong, bakit naman po negative? Kasi sumali ako dyan, hindi kumita. Bakit naman po hindi kumita? Iniwan ako ng upline ko, so wala na nagturo sa akin. Ano ngayon? So, ibig sabihin, masama ang perception niya sa network marketing kasi nung sumali siya, pinabayaan siya ng upline niya. Eh, ano sasabihin mo ngayon? Ay, ma'am, talaga naman, kahit naman ako po, medyo aayunan mo muna. Skill na to. Ano sabi mo sa kanya? Kahit naman po ako pag ganyan ang nangyari po sa inyo, talagang magagalit din po ako. Yung pong feeling nyo ay tama po yan. Ikaw na good distributor, you should not invalidate the feeling. Tama yung feeling niya. Na magalit. Ikaw man ang iwan. Iniwan ka nga ng ex mo, galit ka eh. Baka ka na magalit. So, anong susunod na niya? O nga po, sa totoo lang nga po, kung ako naman ang iwan, magagalit din po ako. Ma'am, tanongin po kita. Kung meron po sa inyong tao na sasalihan nyo sa network marketing, pero hindi na muli kayong iiwan, yung talagang tutulungan kayo para makuha nyo yung gusto nyong kita. Bibigyan nyo po ba uli ng chance ang network marketing? Pag hindi ako iniwan, sasali na ako. Ikaw na yun. Sumali na, another example ng bad experience. Sumali na po kasi ako eh. Kasi po, sumali ako, nagsara yung kumpanya. Di ba? Yan yung mga karamihan diyan, yung mga fly by night or either kabubukas lang. Kaya nga hindi ako na-attract. Kung ikaw talaga ay mature sa network marketing, dapat hindi ka masyado na-attract sa pioneering. Kasi yung mga pioneering na yan, ang danger dyan, karamihan dyan, magaling lang sa simula, after 1.5 year o 2 years, 3 years, nagsasara na. Kasi hindi masustain ang expenses kasi wala masyadong kita. Sumali na ako sa ganyan. Sumali ako ng kumpanya. Masama, ayoko na sa network marketing. Bakit po, ma'am? Pwede po ba malaman? Kasi sumali ako, nagsara yung kumpanya. Bakit galit sa network marketing? Dahil sa kumpanya na sinalihan na nagsara. So, you as a learned, kapiling, alam mo kung paano sagutin. Ang sabi, ma'am, ang kumpanya po namin ay 17 years. Kung sasali po kayo, ma'am, ngayon, kung bibigyan ko po kayo ng opportunity na mag-network muli sa isang kumpanya na stable, bibigyan niyo po ba uli ng second chance ang network marketing sa isang stable na company? Kasi ang reklamo niyo po kanina, nagsara yung kumpanya. Pwede naman ako, basta stable yung kumpanya. Yan ka na papasok. Sirada naman, skill na to. Nakita nyo? Bad experience na na-convert. How? Pagkikwentuhin mo, you should not argue. Kasi pag nag-argue ka sa experience nila, para in effect, you are invalidating their experience, which is wrong. Experience nila yun eh. Yun ang tingin nila eh. Correct mo lang. So maraming ayaw sa network marketing kasi uninformed and misinformed.
sometimes misled. Diba? May mga unrealistic claim pagdating sa papaano kumita sa produkto at kung na madali lang ang negosyo. So that's the reason. So ang goal natin is for us to educate those uninformed or misinformed. All you have to do is to tell your stories. Hindi kailangan magaling mag-present. Ang magaling dito, ang nag-excel dito, yung magaling na storyteller. Magaling ka bang magkwento? Ano, attorney, ano ba ikikwento? Ikwento mo yung buhay mo. Bago at nung dumating sa'yo, ano ang na-resolve na problema mo? Ano nangyari sa'yo nung sumali ka? Simple lang. Para si attorney, napaka-busy ko pong abogado. Okay? Halos wala na po akong oras sa pamilya ko at sa sarili ko. Nung abogado po ako, pero nung dumating sa akin, ang network marketing, yung pagka-busy ko po ay nawala kasi marami na akong oras sa pamilya ko at sa sarili ko at kumikita na po ako. So ano na-solve sa akin? Yung pagiging busy. So in telling your story, in telling your story, ano ang na-solve mong problema sa iyo? That's paano yun? Ano, tell your story. Tell your story. Ang tanong is, ilang tao ang napapagkwentuhan mo ng istorya mo everyday? Dapat marami. Okay? Dapat marami. Marami kang pagkikwentuhan kung ano yan. Okay? Doon tapos na tayo sa module. Okay, may tanong ba ito? Ano yung tanong dito? It's time for you to comment. Kung ano yung, kung may question ka pa. Tapos na tayo, bilis na tayo. Sabi, busy na si attorney. Sigit lang. Okay? So may mga natutunan, mag-comment ka kung may natutunan ka dyan, tinamaan ka na magaling. Para alam mo, comment ka nga dyan, certified kapiling here from ganito. May natutunan. Ano natutunan mo, tinamaan ka na magaling? Ay, grabe. Power po. Wala nang ganunan. Wala nang ganunan. Baka hindi ka pa nakapalo sa page ko. Meron po ako YouTube channel na ibubuhay ko po lang YouTube channel ko. YouTube channel ko po ay Capitology. Ano ba naman makapindot ka man lang doon na subscribe? Meron po akong TikTok account, attorneydrew.capitology. Ano ba naman makasubscribe? Follow. Okay? Nasaan yung tanong natin? Yung nagtanong po kanina, pwede po kayo magtanong. Sagutin na. I have 3 questions I will answer bago tayo mag-end. Okay? Meron pa ba nasa kanina? Nawala, malayo na. Yung nagtanong po kanina, pwede po bang paki-message ulit? Okay, meron pa? I'm inspired ba? Salamat, Annalyn. Si Annalyn na to. From Bulacan naman, si Shelmar, certified kapiling. Dami po natutunan. Salamat naman sa marami natutunan. Ano yun? Ano yun? Okay, so, yan ay para ma-educate ka, bakit marami pa rin ayaw. Ibig sabihin, kung na-educate ka, watching from certified kapiling from Dubai, UAE, may natutunan po ko. Salamat. May natutunan ka para alam mo ang gagawin mo sa pagnenegosyo. Huwag ka mag-hype masyado. Diba? Kaya nga hindi na nagbago eh. Ganun at ganun pa rin ang mukha ng ano eh. Mas madali na mag-network marketing ngayon because of the online system. Pero pareho pa rin ang kinakaharap na problema ng nasa network marketing kasi misinformed. Sobrang hype. Diba? Wala na bang matino? Hindi na ba natin nile-level up natin kung paano gawin ang negosyo ng empowered consumerism, ang network marketing? Puro na lang mga hype eh. Meron po shout sa Soaring Grace. Soaring Grace International of Madrid. Idol ko po kay attorney. Salamat, Suset de la Cueva. Maraming salamat. Suset, ikaw ba nakapalo sa page? Tinaman ka na magaling. Okay? So wala nang tanong? Wala nang tanong. Maraming salamat. Wala. Sobrang daming attorney. Salamat ha. Certificate opinions here. Sobrang daming. Thank you so much, attorney. Tama naman. Analysis. Yes, okay. So, our role, let me summarize. Our role is to educate the misinformed and the uninformed. Our role is ayusin ang perception sa ating industry na network marketing o sa empowered consumerism, Alliance in Motion Global or Orbis Pictus International. 16 years na empleyado, mag-early retirement po para mag-full-time. Ano po ang mapapayo niyo po para maging mas malakas ang loob ko? Bakit ka mag-full-time? Pagod ka na ba? 16 years, magre-retire ka na, marami kang baon na pera. Pwede naman, 16 years, pagod ka na eh. Pero ayusin mo muna, yung mga kailangan mo matutunan, ay natutunan mo na ba? Okay na ba ang left and right mo? Minsan kasi, kahit na matagal, kahit marami kang pera, are you ready? Are you ready na magkisaw-saw na full-blown networker dito sa ating negosyo? Mahirap, okay? Kasi buhay ang pinagtatrabaho, magandang buhay ang pinagdalaban natin dito. Mahirap, may sakripisyo. Okay.
Ikaw ba ay matagal ka na ba mag-full time? Matagal ka na ba distributor? Okay na ba yung team mo? Sabi ni Joshua, attorney, tanong ko lang po, ano po sasabihin sa prospect mo kung negative po siya ng kung negative? You ask kung anong pinaggangalingan ng negative nung pamilya niya. Tanongin mo sa kanya, bakit negative daw? Bakit daw negative? Check mo kasi minsan, nagne-negative kasi yung pera na ipapadala sa pamilya, hindi na napapadala kasi sinisimula na magnegosyo. Kung negative, baka kailangan mong kausapin. Pag nalaman mo ng dahilan, baka kailangan mo nang kausapin yung pamilya para maliwanagan doon sa dahilan bakit negative. Try to ask, bakit negative ang pamilya mo? Ha? Ano po mapapayo mo sa mga magpo-full-time na OFW? Sa full-time na OFW, kala nang kinikita mo, magkano na ipon mo. Kasi pag nag-full-time ka, i-assume mo na for 6 months, wala kang kinita. What if is 6 na buwan na wala kang kinikita? Okay ba yung pera mo ngayon na pan-sustain ng expenses for 6 months? Okay na ba yung network mo kaliwa at kanan? Pwede na ba mag-sustain? Try to check. Kasi minsan kasi nababaliw na lang kasi. Marami mong kakain nyo paano magturo ng maliwanag malinaw. Saludo po kami. Salamat. Salamat. Silmar, attorney, ito ang tanong ng prospect ko. Ang OB Assurance Company, paano masasara ang OBI? Tandaan nyo po ang OBI po ay 1 taon lang yung accident insurance coverage. Ang OBI ay hindi po life insurance. Yang kasing tanong na yan ay yung mga life insurance, yung after 10 years may makukuha. Hindi po tayo ganun. Tayo po ay accident insurance na renewable every year. Yung tanong na papaano kung magsara, anong makukuha, yun po ay sa mga life insurance. Kasi meron sila, after 10 years, may makukuha. After 15 years, may makukuha. Tayo po hindi ganun. Tayo po ay accident insurance. Merlin. Okay, wala nang tanong. Attorney, paano po hinahandle ang mga negative na prospect? Check, ask mo lang kung bakit negative. Minsan kasi, may dahilan. Bakit sila negative? Tumatanggap ba sila ng dahilan? Kasi negative sila kasi either misinformed or uninformed or may bad experience. Try to ask them, ano yung experience na yun? Check mo kung kaya mong convince. Kung hindi mo convince, it's okay, next. Maghanap lang ng tao na hinahanap din tayo. Maghanap lang ng tao gustong magnegosyo. We are not in the business of convincing people. We're in the business of sharing the right opportunity. Yun, tama, correct, Santo. Hello, mentor, paano po natin iba mindset yung prospect natin na present at na-explain natin na maayos yung negosyo natin, ay isagot natin yung mga tanong nila na maayos. Pero at the end, ayaw pala mag-join. Sana po. Kung ayaw, ayaw niya. Ba't natin pipilitin? Nasagot naman yung tanong. Minsan kasi, either nagtatanong, sinusubukan ko lang kung may alam ka. Ang hinahanap natin sa pagnenegosyo ay yung mga taong gusto na magnegosyo. Kung yung kausap mo ay ayaw magnegosyo, edi okay, hanap ulit na yung tao na gustong magnegosyo. Ang problema kasi sa atin, pinipilit natin yung mga taong ayaw magnegosyo na magnegosyo. Tandaan nyo po, ang pagnenegosyo ay wala sa pera. Ang pagnenegosyo ng tao ay nasa core value niya kung talagang business-minded siya. Actually, marami na ako nakausap, walang pera, ayaw magnegosyo kasi walang pera. Nagkapera, ayaw magnegosyo kasi I therefore conclude that it's not all about money. It's in the value, nasa value, core value niyan ang pagnenegosyo. Hanap lang ng taong gusto magnegosyo. Attorney, sabi ni J.R. Benitez. Attorney, tanong ko lang po. Ano ang dapat gawin kung lagi kang iniiwan at sinson ka lang ng prospect mo? Kung sinson, try to check. Kasi minsan kasi pag OFW, nag-message ka, nagtatrabaho, na-browse lang, bala kanyang balikan pag nag-rush siya pero nakalimutan niya. Meron namang deliberate lang sin zone. Kung deliberate talaga na tinitingnan niya ng message mo, malamang as of now, either busy o hindi pa siya interesado. Alaga lang. Dilig-dilig lang ng pananim.
Lalaki din yan. Dinig lang, huwag awayin. Okay lang na season kaysa i-block ka. May insurance po bang reincarnation? Ito naman si Lily Jo, parang addict din naman ito. Para ito reincarnation ng ano rin. Okay, wala na ba iba? Sa mga nanonood ng replay, huwag kalimutan mag-follow dito sa ating page. Marami pa tayong mga pagsasamahan, marami pa tayong mga live, may mga motivation tayo and teachings. Sabi ni Micaela, Attorney, ano po masasabi niyo sa mga tao na hindi na ilalabas yung full potential nila at nahihiya pa rin po i-share ang business kasi ayaw ma-reject? Bakit ayaw ma-reject? Tandaan nyo tayo, ang negosyo natin is offering. Our business is all about offering. At tandaan mo, when we offer, may mga taong ayaw ng ino-offer natin. Which means, natural ang reject. Sabi nga nila, we are in the rejection business. Palagi naman tayo nare-reject. Minsan, pumara lang tayo ng jeep, hindi naman sumasakay, hindi naman humihinto yung jeep. That's rejection. May binabati tayo ng good morning, hindi sumasagot. That's rejection. Di ba sa department, sa store, libreng tikim, hindi ka tumitikim? It's okay. That's rejection. Marami tayong experiences na rejection pero hindi natin napapansin. Pero dito, pagdating sa network marketing, para napaka-sensitive natin. Okay? It's part of. Ang rejection sa simula lang masakit. Pero pag tagal na, nasanay ka na, hindi na masakit. Parang kalyo lang, di ba? Masakit sa simula, pero pag kumapal na yan, hindi ka na masasaktan. Sabi ni Kylie, hello mentor, paano po natin i-mindset ang prospect natin na i-present? Ito no, sagot na kanina eh. Sagot na to, wala na. Okay, ano po bang pwedeng ituro na sa mga bagong members sa Torn? Sa mga bagong members, yung fundamentals, five fingers of network marketing, yung skills, yung attitude natin na belief, level, commitment. Yan ang mga basic na pag-aaral, pagtuturan. Sa mga new distributors, pahalukay mo lahat. Pa-follow mo yung page ko at nandito lahat, tinuro ko naman yung 5 fingers of network marketing, anong tamang attitude ng entrepreneur, andyan lahat nandito. Magtsatsaga ka lang naman yung browse, mag-i-enjoy ka lang dyan. Kaya nga may mga nagtataka ako naman sa ibang team. Attorney, alam mo ang module ko sa bago kong distributor, pina-follow ko yung page mo at pinag-aaral ko sa mga videos mo. Ganun lang. Yun ang sistema ko sa team ko. Ay, happy naman ako. Kumikita kami doon, attorney, dahil yung mga bagong distributor, dinadala ko sa page mo. Ay, masaya na ako. Nakakatulong pala ako sa community. Hello, sabi ni Josh. Ito yung sabi ni Joshua, hello po, attorney. May prospect po ako na negative po sa online business pero nung tinanong ko po kung bakit siya negative, ang sabi niya po sa akin talagang na wala daw siyang tiwala. Walang tiwala, walang pera. Talagang ayaw lang daw. Baka, tanongin mo kung bakit walang tiwala. O pakita ka kung online, malamang na-scam na yan. Tanongin mo kung anong dahilan, bakit ayaw niya. Na-scam na ba siya? O minsan baka wala rin pera. Ayaw-ayaw lang. Hindi sinasabing totoo dahilan. Totoo naman po ako doon sa insurance na reincarnation. Wenelin, thank you sir. Bago pa lang po ako sa business pero marami po ako. Salamat Wenelin. Follow ka ng page Wenelin. Marami akong videos dito na para sa basic, para sa mga new distributors. Ano po masasabi niyo sa mga distributor na nakaka-pay in lang ng 1, 2, 3, mas magaling pa sa upline nila, hindi na kasayad ulo sa pinto? Syempre, 'di ba? Baka siya na may-ari ng Ortigas. Humility. Wala namang ganoon. Mas masaya. Pag lumalaki ng ulo, hindi ko na may dahilan. May taya, attitude. Yung prospect komento, hindi sinisin ang message ko. Pero nagla-like ng post ko. Hayaan mo lang. Baka hindi pa niya kailangan yung negosyo. Okay. So, hanggang sa muli, tapos na naman tayo. Happy Friday, happy weekend sa lahat. Sa mga manonood ng replay, don't forget to comment kung nasaan lugar po kayo. Don't forget to follow my page and also my YouTube channel, Capitology, and also my TikTok account, attorneydrew.capitology. Hanggang sa muli, okay, ito ang inyong lingkod. Happy weekend sa lahat na nagsasabing, ang buhay ay parang kape, minsan mapait, minsan matamis, pero mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. Thank you and good morning sa inyo lahat. See you again sa ating next live. Bye-bye.